Isang tao kumita ng milyon nang walang ginagawa. Sino nga ba ang taong ito at paano nga ba mag-apply sa kanyang trabaho na walang ginagawa? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Kamusta? Magandang araw! Welcome back na naman po muli sa ating munting channel. Kung first time mo pa lang rito, well, hinihingi ko po ang iyong suporta na i-follow na ito at i-subscribe na ito. Please support Filipino vloggers. Lahat ata tayo ay mayroong pinapangarap na trabaho. Ito yung tinatawag nating dream job. Ano ang dream job mo, Vloggers? Please comment down below. Pero ang trabaho ng taong ito na ating pag-uusapan ngayon ay ibang-iba sa ating mga dream job dahil as in literal na wala siyang ginagawa at kumikita pa ng halos 20,000 pesos araw-araw. And computing this income using basic mathematics, aabot sa halos 7.3 million ang kikitain ng taong ito sa loob ng isang taon. OMG, ang angas, di ba? Sa loob lamang ng isang taon ay quick milyonaryo na agad ang taong ito at 2 taon na siya sa sistema na kanyang kinalalagyan ngayon. At kung iipunin ang kanyang kinita sa loob ng 2 taon, ito ay aabot sa halos 15 million pesos. Hindi ko lang alam dito sa Pilipinas kung merong ganong trabaho na ikaw ay kikita ng 15 million pesos sa loob lamang ng 2 taon. Pero ang taong ito ay hindi naman talaga nagtatrabaho. Paano nga ba siya kumikita ng milyon-milyon? Tara at alamin ang kwento ng 37 years old na lalaki mula sa Tokyo, Japan na ang pangalan ay Shoji Shoji Morimoto. Noong 2018 kasi, matapos na masibak itong si Shoji sa kanyang trabaho, ay nag-post siya sa kanyang personal Twitter account na rent a person who does nothing. Ino-offer niya ang kanyang sarili na rentahan pero wala siyang gagawin na kahit ano. At may mga tao nga na kumagat sa post ng lalaking ito at siya ay nirentahan. Una, libre lamang ang kanyang inaalok. Sapat na sa kanya na siya ay ilibre rin ng pagkain ng kanyang mga sinasamahan. Pero kalaunan, siya ay naningil na ng 10,000 yen, katumbas ng $96 na halos katumbas ng 5,000 pesos sa Pilipinas. So literal na sumasama lamang siya at walang ginagawa sa mga taong nagre-rent sa kanya. Mayroong iba't ibang rason ang mga taong nag-hire o kumukuha sa kanya. Yung iba sa kanila ay naghahanap lamang ng kausap o di kaya tagapakinig ng mga ino-open nilang problema. Yung iba ay mga babaeng nagpapasama o nagpapa-escort sa kanilang first date. Yung iba naman ay nagpapasama sa grocery o di kaya pagkain like lunch and dinner. At yung iba naman ay nagpapasama para mayroong tagakuha ng picture sa kanila. Minsan na rin siyang sinama ng mag-asawang nag-file ng divorce, mga taong gustong manghuli ng mga butterfly sa park, at yung mga health workers na nag-o-open up ng kanilang problema sa trabaho. At kung ang nag-hire sa kanya ay gustong mag-travel sa ibang bansa, libre rin ang kanyang travel fee. Ang basic na ginagawa niya ay kumain, uminom at magbigay ng mga simple response doon sa kanyang kasama. At narito nga ang kanyang original post sa Twitter noong June 2018. Sabi niya, I offer myself for rent as a person who does nothing. Is it difficult for you to enter a shop on your own? Are you missing a player on your team? Do you need someone to keep a place for you? I can't do anything except easy things. Naisipan niya itong i-post sa Twitter matapos na siya ay sibakin sa trabaho. Dati kasi siyang publisher ng isang kumpanya, pero sinabihan siya ng kanyang boss na it doesn't matter if you're here or not. Sobrang sakit nun sa kanya. Kaya siya ay nag-resign na lang sa trabaho dahil talaga namang sinasabi ng boss niya na siya ay hindi mahalaga. Pagkatapos ng insidenteng yun ay nahirapan siyang makahanap ng trabaho. At kung siya man ay makakapasok, hindi agad siya nagtatagal. At para makasurvive kahit pangkain lang, dito na niya naisipang i-offer ang kanyang sarili. Noong una ay libreng pagkain lang talaga ang kanyang habol sa kanyang for rent na pinost. Pero kalaunan ay parami ng parami ang mga request. Kaya dito na niya naisipan na magpabayad para malesen ang mga request na ito.
At eto ang kanyang pananaw at prinsipyo sa kanyang trabaho na minsan na niyang sinagot sa isang interview. Sabi niya, "I'm not a friend or an acquaintance. I'm free of the annoying things that go with relationships, but I can ease people's feelings of loneliness. I personally don't like being cheered on by other people. It bothers me when people simply tells me to keep persevering. When someone is trying to do something, I think the best thing to do is to make it easier for them by staying at their side." Sa kasalukuyan, umaabot na sa halos 270,000 ang kanyang followers sa Twitter at umaabot na rin sa 3,000 clients ang nagre-request sa kanya. At ayon pa sa isa sa kanyang mga naging kliyente, "I'm glad I was able to take a walk with someone while keeping a comfortable distance where we didn't have to talk but could if we wanted to." May mga naging kliyente siya na binabalik-balikan ang kanyang serbisyo. Yung iba sa kanila ay umabot na sa 10 times ang pag-hire sa kanya. Ang taong ito ay gumraduate sa kursong mayroong kinalaman sa physics. Ang malaking katanungan ngayon, pwede mo bang gawin ang ganitong sistema? O should I say, ganitong trabaho kung saan i-offer mo rin ang iyong sarili bilang for rent na walang gagawin kundi sasama-sama lamang? Well, ang kasagutan po ay depende sa kung saan ka naroroon. Tandaan natin na ang taong pinag-uusapan natin ngayon ay nakatira sa Japan. Ino-offer niya ang kanyang service sa Japan. At alam naman natin na ang mga Hapon ay marespeto, mababait, magalang. At higit sa lahat, hindi abusado. Kung meron man, mangilan-ngilan lamang. Kaya masasabi natin na mataas ang probability na safe na gawin ang ganitong klaseng serbisyo sa Japan. Pero kung ito kaya ay dadali natin sa Pilipinas, safe rin kaya ang ganitong sistema? Well, ano sa tingin nyo mga Evadgers? Please comment down below. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!